Hello everyone! Welcome back to my channel! Medyo na-busy tayo ng mga nakarang linggo kaya hindi tayo nakapag-upload at ngayon lang tayo nagkaroon ng oras. So kung bago kayo sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button and click the bell notification icon para ma-notify kayo ng aking mga upcoming vlogs. At syempre, you can also click the like button and share your comments or feedbacks or any suggestions na pwede natin pag-usapan sa mga susunod ko pang vlog. Okay, for today's vlog, pag-usapan natin yung isang topic na related sa ating Philippine National Anthem o ang Lupang Hinirang. Okay, so normally, sa sinihan, for instance, di ba, bago i-play ang movie na panonorin natin, ay pinapatugtog muna ang Philippine National Anthem. O di kaya naman ay sa isang event, isang venue or program na inimbita tayo, before mag-start, ay piniplay muna ang Philippine National Anthem o ang Lupang Hinirang. So, ano ba ang dapat natin gawin kapag narinig natin ito na patutugtugin? Okay, let me share with you guys, and as I read, according to the Republic Act number 8491, this was approved last February 12, 1998. Okay, as I read, an act prescribing the code of the national flag, anthem, motto, coat of arms, and other heraldic items and devices of the Philippines. Okay, according to Section 38 of the Republic Act 8491, I read, when the national anthem is played at a public gathering, whether by a band or by singing or both, or reproduced by any means, the attending public shall sing the anthem. The singing must be done with fervor. Okay, as a sign of respect, all persons shall stand at attention and face the Philippine flag. If there is one displayed, and if there is none, they shall face the band or the conductor. At the first note, all persons shall execute a salute by placing their right palms over their left chest. Okay, those in military, scouting, citizens military training, and security guard uniforms shall give the salute prescribed by their regulations. The salute shall be completed upon the last note of the anthem. Sa madaling salita, kapag maririnig natin ang ating pambansang awit o ang Philippine National Anthem na Lupang Hinirang, tayo ay kailangan magbigay ng respeto o galang. Sa paanong paraan? Kailangan nating tumayo, ang ating right palm ay ilagay sa ating kaliwang dibdib, humarap tayo sa ating watawat. Kung wala naman ang watawat, tayo humarap dun sa conductor or sa band na kumakanta ng ating pambansang awit. Okay? At hindi natin pwedeng tanggalin ang ating or baguhin ating posisyon hanggat hindi natatapos ang pagkanta o ang pag-awit. Okay? So, ang tanong, paano po kung hindi kami sumunod, no? Sa sinasabi dito sa ating batas? Ano ba ang consequence? May violation po ba? Okay? So, ito ang sagot dyan. Again, according to the Republic Act number 8491 of Section 50, I read, any person or juridical entity which violates of the provisions of this act shall, upon conviction, be punished by a fine of not less than 5,000 pesos nor more than 20,000 pesos, or by imprisonment for not more than 1 year, or both fine and imprisonment. Okay? At the discretion of the court. So sa madaling salita, halimbawa, nasa loob tayong sinihan, no? Tinugtog siya bago i-play ang movie. Hindi tayo tumayo, nakaupo lang tayo. At nakita tayo, may nakahuli sa atin, no? May nakakita. Ano yung consequence natin? So sinasabi nga sa batas, no? Ang penalty natin ay pwede tayong magmulta ng halagang 5,000 piso, hindi bababa sa 5,000 piso, pero hindi naman susobra sa 20,000 pesos. O di kaya ay pagkakakulong nang hindi naman lalagpas sa 1 taon, o di kaya ay both. Ibig sabihin, may multa na, may pagkakakulong pa. Okay? So, ngayon, alam na natin guys, ang dating dapat gawin kapag narinig natin na
patutugtugin or pinatutugtog ang ating Philippine National Anthem o ang Lupang Hinirang. So again guys, disclaimer lang po, I am not a lawyer but I am just an incoming freshman law student. And dahil nga mas maganda at mas importante ang may alam at lalong mas nakakalamang ang may alam sa batas. Till the next vlog, bye for now!